Hello Marlo, ngayon ko lang na-realize, no, the Aquinos and the Marcoses are the worst, for me, personal ko, are the worst leaders Totoo naman. that allowed their personal, personal issues to hate each other that much na ang Aquino pinatapon ng mga Marcos para ang politika ng bansa at ang pagsusulat ng victory sa mga libro, yung side lang nila. At babae si Cory Aquino. At babae Naging yan. pusong bato. At nanay yan. Nanay Bukod yan. sa babae ka, nanay ka pa. Pero ginawa mo sa kalaban yan na pinatapon mo sa ibang bansa ang kalaban mo. And here comes the second generation of that man exiled na yung sa kanila, hindi naman pwedeng dapat inako mo yung kasalanan ng tatay mo. Whatever that kasalanan was, no, or where. Pero you become the person or the situation that you hated so much na inulit mo, na ginaya mo. Ngayon, nakita mo ang laki-laking threat ng possibility kalaban mo ulit sa mga susunod na mga henerasyong pampolitiko sa bansa natin. Pinatapon mo ngayon yung makakalaban mo, hoping na sa'yo lang ang bansang Pilipinas. Ang masakla pa rito, Pam, alam mo? Ha? Itong pinatalsik nila, pinakidnap nila. Ha? At binigay nila sa kamay ng mga banyaga ay yung taong unang-una tumulong para manalo ka. Tumulong din nung tumakbo ka bilang Vice President noong 2016 at tumulong para manalo ka bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi man direktang tumulong ang PRRD, pero the mere fact na hindi niya na tinuloy, hindi niya binigyan diin yung sinabi niya na merong isang presidential candidate na gumagamit at ng ipinagbabawal na jeep, malaking tulong ngayon at hinayaan niya si VP Sara na tumakbo sa ilalim ng ticket niya. Ito pa masaklap. Etong taong to na pinagkanulo mo sa mga banyaga, ang siya pang nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani. Ganyang kakaingrato at ganyang kakawalang utang na loob.